Noong 1965, isang 17-year-old high school student na si Randy Garner ay nagpuyat ng 264 na oras. 11 days yun, para lang makita kung paano niya kakayanin ng walang tulog. Sa pangalawang araw, nag-blur na ang paningin niya. Tapos nawala na ang kakayahan niyang makilala ang mga bagay sa pamamagitan ng paghawak. Pagsapit ng ikatlong araw, moody na si Garner at hindi na coordinated ang galaw. Sa dulo ng eksperimento, nahihirapan na siyang mag-concentrate, nagkakaproblema sa short-term memory, naging paranoid at nagsimula ng mag-hallucinate. Kahit na nakarecover si Garner ng walang long-term psychological o physical damage, para sa iba, ang kakulangan sa tulog ay pwedeng magresulta sa hormonal imbalance, sakit, at sa matinding kaso, kamatayan. Nagsisimula pa lang tayong maintindihan kung bakit kailangan nating matulog, pero alam natin na essential ito. Ang mga adults ay kailangan ng 7 to 8 hours ng tulog gabi-gabi, at ang mga adolescents naman ay mga 10 hours. Inaantok tayo dahil sa signals mula sa ating katawan na nagsasabi sa utak natin na pagod na tayo, at signals mula sa kapaligiran na nagsasabing madilim na sa labas. Ang pagtaas ng sleep-inducing chemicals tulad ng adenosine at melatonin ang nagpapadala sa atin sa isang light dose na unti-unting lumalalim, na nagpapabagal sa ating paghinga at tibok ng puso at nagpaparelax sa ating mga muscles. Itong non-REM sleep ang panahon kung kailan na-repair ang DNA at nagre-replenish ang ating katawan para sa susunod na araw. Alam mo ba, sa United States, tinatayang 30% ng adults at 66% ng adolescents ay regular na kulang sa tulog. Ang dami yan, di ba? Hindi lang ito simpleng abala, alam mo, ang pagpupuyat ay pwedeng magdulot ng seryosong pinsala sa katawan. Kapag kulang tayo sa tulog, apektado ang ating pag-aaral, memorya, mood, at maging ang reaction time natin. At hindi lang yan. Ang kakulangan sa tulog ay pwede ring magdulot ng inflammation, hallucinations at high blood pressure. Na-link na rin ito sa diabetes at obesity. Yikes! Noong 2014, isang devoted soccer fan, unfortunately, namatay matapos magpuyat ng 48 hours para manood ng World Cup. Habang ang kanyang biglang pagkamatay ay dahil sa stroke, pinapakita ng mga pag-aaral na ang chronically sleeping na mas mababa sa 6 na oras sa gabi ay nagpapataas ng stroke risk ng, pakinggan mo to, 4.5 times kumpara sa mga nakakakuha ng consistent 7 to 8 hours ng tulog. Nakakabahala yan, di ba? Para sa ilang tao sa planeta na may rare inherited genetic mutation, ang kakulangan sa tulog ay pang-araw-araw na realidad. Itong kondisyon na kilala bilang fatal familial insomnia ay naglalagay sa katawan sa isang nightmare state of wakefulness na nagbabawal itong makapasok sa sanctuary ng tulog sa loob ng ilang buwan o taon. Itong progressively worsening condition ay nagdudulot ng dementia at, eventually, kamatayan. Paano nagdudulot ng ganitong matinding pagdurusa ang kakulangan sa tulog? Iniisip ng mga siyentista na ang sagot ay nasa pag-ipon ng waste product sa utak. Sa oras na gising tayo, abala ang ating mga cells sa paggamit ng ating mga araw. Energy sources na nagbe-breakdown sa iba't ibang byproducts, kasama na ang adenosine. Habang dumarami ang adenosine, dumarami rin ang urge na matulog, na kilala rin bilang sleep pressure. Sa katunayan, gumagana ang caffeine sa pamamagitan ng pag-block sa receptor pathways ng adenosine. Iba pang waste products ay naipon din sa utak, at kung hindi ito nalilinis, sama-sama itong nag-overload sa utak at iniisip na nagdudulot ng maraming negatibong sintomas ng kakulangan sa tulog. Kaya, ano ang nangyayari sa ating utak kapag natutulog tayo para maiwasan ito? Nakahanap ang mga siyentista ng tinatawag na glymphatic system, isang cleanup mechanism na nagtatanggal ng build-up na ito at mas active kapag tulog tayo. Gumagana ito sa pamamagitan ng paggamit ng cerebrospinal fluid para i-flush away ang toxic byproducts na naipon sa pagitan ng cells. Ang lymphatic vessels na nagsisilbing pathways para sa immune cells ay recently nadiskubre sa utak at maaari rin silang magkaroon ng papel sa paglilinis ng pang-araw-araw na waste products ng utak. Habang patuloy na ini-explore ng mga siyentista ang restorative mechanism sa likod ng pagtulog,
Makakasiguro tayo na ang pagtulog ay isang necessity kung gusto nating mapanatili ang ating kalusugan at ating katinuan.